Hello traders, hello friends. I'm Coach Jay here, and for today's video, we will be analyzing the AUD/USD. And by the way guys, congrats nga pala sa mga nakasabay kahapon kay Euro/USD dahil ayan, nag-TP hit na tayo. Okay? So, ang goal din natin, no, ongoing profit naman siya. So, please stay tuned for more updates and trade setups for Euro, USD, and Gold. Okay, pero for the meantime, analyze pa tayo ng isang pair na isa din sa mga favorite ko. Alright? Yan. So, please take note no, na merong high impact sa AUD/USD. Kaya, kung sino man sa inyo na who are planning to trade AUD/USD, please panoorin nyo muna itong ating video. Alright? And also take note yung iba pang high impact news, especially sa US dollar. Alright, so let's begin with the weekly time frame of AUD/USD. Okay, as you can see, if i-zoom out natin yung chart, very downtrend talaga ang price because of the series of lower lows and lower highs. Okay? Again, yung mga lower lows, lower highs, structure yan of an uptrending market. Okay, and if we will focus dito sa current structure niya, mukhang magkakaroon na possible na ang ginagawa niya ay AB equals CD pattern. Ibig sabihin, possible na bumaba ang price pa hanggang dito sa level na to. Okay? Yan. So, once na magkaroon ng breakdown dito, okay, may potential talaga na mag-continue to the downside ang AUD/USD. Okay, so, dropping down to the daily time frame. Okay, so dito naman sa daily time frame, oops, okay, yan. So, if we will notice, sige, burahin na muna natin yung ating mga drawings. Ayan. So, if you can notice, merong creation dito ng potential pa naman na forming head and shoulder pattern. Okay? However, sa ngayon, ang price ay na dito pa lang sa kanyang shoulders. Okay? So, sideways siya in between dito sa resistance na to and support. Okay? So, because of this pattern na to, we are also bearish when it comes to the daily time frame of AUD/USD. So, with this, let's also check the COT report. Okay? COT report shows that the long is only 11,000 versus short of 29,106. So, if we will deduct this, negative talaga ang net long ng AUD/USD. So, if we check kung gaano sila ka-bearish, okay, so ito, na-share ko na rin ito that meron akong Excel file that I manually updating. And then, if you can notice, no, from 54,000 noong January, negative 54,000 noong January, as of March 19, yung last report nila ay negative 107,538 yung net position nila. Okay, so very significant din ang inad nila na short. So clearly, institutions are talagang very bearish to AUD. Also keep in mind na itong report na to ay traded against the US. So therefore, pag tinitingnan natin to, para na rin tinitingnan natin ang AUD/USD. So kung net short sila, which means ang AUD/USD ay downtrending. So, therefore, nag-align lahat ng mga stars, lahat ng criteria na tinitignan natin, which are all bearish. Okay. So, if we want to trade this, syempre naman, bababa tayo sa lower time frame like H1.
Okay, so dito sa H1, kita natin na talagang nagsa-sideways ang kanyang market condition dito, and therefore, ayan, so yung support niya medyo malawak, so ilagay natin pa dito. Okay. Alright, so as you can see, yung price dito sa H1 ay nag-bounce ulit dito sa support. Therefore, makakakita talaga tayo dito ng short-term uptrend. Okay? So, if gusto nyong i-day trade to ng mabilisang trade lang, or gusto nyong scalp, I think pwede naman, no? Pero, I suggest na hanggang dito muna ang inyong TP. Okay? So again, very tradable naman ang mga sideways na market, no? So remember, magte-trade lang tayo kapag nasa lower extreme or sa support area, or dito sa resistance area na to, no? So since downtrend to, mas I recommend na pag dumating dito yung price, ayan, pag makakita tayo dito ng mga double bottom, pwede tayong mag-sell. However, pag dito pa lang ay yan. However, pag dito pa lang ay nag-hold na siya, we can sell naman dito. And ito muna yung magiging target natin. So again, no, let's check kung makakapag-enter na ako ngayon, kasi mukhang nagkaroon siya ng double bottom, tapos nagkaroon na din ng breakout. Ayan. So, ngayon, I think pwede ako mag-trade pa, pero siguro hintayin ko na lang siya talagang bumalik dito. Okay? Kasi hindi na magiging maganda yung risk to reward ratio if hahabulin natin siya dahil tuluyan na siyang magtataas, or mas safe, hintayin na lang natin ang price dito sa area na to. Okay? Kasi baka sakaling mag-bounce na siya. Alright. And then, siguro mas safe din na hintayin talaga din natin yung confirmation candle niya. Okay? So, I think yun lang, and I hope marami ulit kayong natutunan sa video na ito. And please stay tuned para sa mga updates ko pa sa Euro, USD, and Gold. Bye-bye!